Colossians chapter 4, please. Colossians chapter 4. And verse number 17. Tinignan ko po sa iba't ibang mga lingwahe, Iba't ibang version. Nyo na po. Dito na lang kayo, tingnan ninyo. Pero salamat, dala nyo yung Bible nyo. Colossians chapter 4 and verse 17. Ito po ang sabi ng King James Version. And say to Archippus, ibaba mo na lahat, nahihilo ko. Yan. Say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Sabi po ng NIV, tell Archippus, see to it that you complete the work you have received in the Lord. Ito naman po ang sabi ng New American Standard Version, say to Archippus, take heed to the ministry which ye have received in the Lord, that you may fulfill it. Ano ba yung NLT? New Living Translation. And to say to Archippus, be sure to carry out the ministry the Lord gave you. The word be sure or take it, ano sinasabi ng Bible? We entitled this message tonight, finishing strong the unfinished task. Tayo po muna ay mananalangin. Salamat po aming Panginoon sa hapon pong ito. Salamat po sa kabutihan ninyo sa amin at pagpalain niyo po kami sa mga salita at katagang madidinig. Na ito'y hindi maging personal o ka-open-open. Itama niyo na lang po ang aming mga puso. Because the message is yours. I am just your mouthpiece. I am just a herald of your word. Please, Lord, pangunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Say amen. Ready? Sabi ng Bible, finishing strong. Yan po ang ibig sabihin ng talata. Pag sinabing finishing strong, ang background po niyan mga kapatid, yang si Archippus, siningil out po dyan, yung pangalan niya. Archippus means a master of the horse. Ang ibig sabihin ng Archippus. Siya'y, kumbaga sa Tagalog, ano yung, di ba? And the number 7, di ba doon sa kabayo? Nakapunta na kayo doon? Tumataya ba kayo dyan? Anong tawag dyan? Yung announcer? Yung hinete. Ayan. So, ang ibig sabihin po nung salitang Archippus means hinete. Ang galing na. Kaya nga po, makita nyo, marahil hindi po alam nyo naman sa Panginoon, wala namang laging hindi sinasadya, laging sinasadya. Amen? So, ang ibig sabihin po ng Archippus means the master of the horse. Now, alam po natin na when God is talking about horse, it is the race. And when God is talking the race, ito po ay pagtakbo bilang Kristiyano. So, sinabing Archippus, i-master mo yung kabayo mo. Nakuha nyo, di ba yung mga hinete, alam nyo po kahit pala magaling ang inyong kabayo, pag hindi magaling ang hinete, hindi rin kayo mananalo. Dapat pala yung hinete at saka yung kabayo, kilala ninyo ang isa't isa. Oho. Nakuha ninyo? Para din po yung magsasaka. Kausap ko po si Mang Rene nung isang araw, yung kanyang kabayo, yung kanyang kalabaw, pag hindi ka kanya kilala, susuwagin ka niya. At halata niya po yun, yung kabayo niya. Dahil araw-araw niyang kasama, halata niya ito pag uhaw na, pag pagod na. Kaya minsan, hihinto siya, bubuhusan niya ng tubig yung kanyang kalabaw. So sa process of time, para din po yung sasakyan Kung kayo po'y driver ng sasakyan ninyo, pag sakay niyo po, pag start pa lang, alam niyo na kung may problema yung sasakyan ninyo Am I right? Okay? Para din kayong mga musicians. Pag kalabit ninyo, pag banat nyo ng bow, alam nyo kung sintonado o hindi yung inyong
music. Yung inyong gitara, yung inyong violin. So it's a mastery. So the word archipos means mastery. And he is being singled out. So wala namang aksidente. So kaya nga po, 2 beses lang ho, matataka po kayo, 2 beses lang po binanggit ang archipos. Sa Bible, ang isa po sa Philemon o Philemon 1 verse 2, ang sabi po dyan, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldiers. Marami pong naniniwala na itong si Archippus ay anak ni Apphia. Okay? Siya po'y Hudyo. Okay? At marami po sa pag-aaral, pag sinabing fellow soldiers, ang tinutukoy po dyan, marahil ni Apostol Paul, siya po'y preacher. Siya po'y leader ng simbahan. Siya'y kasamang nakikipagbaka. Siya'y kasamang nakikipaglaban sa tama. That is the word fellow soldier. Sa term po namin yan, sa mga pulis at sundalo, mista. O mista. Kaklase sa Panginoon. So, kaya pag sinabing fellow soldiers, meaning to say, kasama kang nagsasakripisyo. Iisa yung training ninyo na dapat nyong daanan. At yung training na yon, doon ka tatatag at doon ka titibay. So pag sinabing Archippus, brothers and sisters, kailangan nating i-master kung ano yung ating sinasakyan. At alam natin mga kapatid, na tayong mga mananampalataya, ang ating tinatapakan at ang ating inaasahan at sinasakyan ay walang iba kundi ang pananampalataya. Kailangan nating ma-master to. Ano tayo sa harapan ng Diyos, dapat makilala ninyo nasaan kayo, ano ang inyong kalakasan at ano ang inyong kahinaan. Alam niyo po, the fastest way to defeat the enemy is to know their strength and weakness. Pag kayo lalaban sa gera, hindi ho basta sabak ng sabak. Pag-aaralan ninyo yung kalaban. Si Manny Pacquiao ho, bago ho lumaban, pinag-aaralan po kung nasaan yung weakness, ano ang strength ng kalaban. Pinanunood niya yung mga laban before ng kanyang kalaban. Ganon din naman siya. So kaya po mastery ang sinasabi. And God is single out the word archippos, na ang ibig sabihin, the master of the horse. Okay? So, bakit siningil out? Now, dito po tayo papasok sa mensahe. Nandiyan na kaya? Mga kapatid, because God's calling is being single out. It's personal. Mga kapatid, hindi ho may iaalis natin na tayo po dito, may mga kabarkada tayo. Meron tayong mga kasama, ka-churchmate. But I tell you, brothers and sisters, nang iniligtas ka ng Diyos, nang tinawag ka ng Diyos, it is personal. Mali naman yung sinasabi ng mga Pentecostal, nung masave ako, save na rin ang pamilya ko eh. Ginagamit nilang term, believe on the Lord Jesus Christ in thine house. Pag nakausap niyo po yung mga Port Watch, ganyan. Kaya pag save si Mayer, save na rin si Maisy. Hindi po totoo yun. Ang kaligtasan, individual. At ang panawagan ng Diyos, individual yan. It's being single out. Kaya nga po mga kapatid, pag kayo'y nakikinig ng mensahe, talagang minsan nasisingle out kayo. Kasi yung pagkilos at pagsasabi ng Panginoon sa kanyang kalooban sa buhay mo, single out yan. Kaya yung iba nagsasabing, pastor, pinipersonal mo eh. Personalan talaga ang mensahe. Lahat kayo sa dami ninyo, mayroong instances dyan na yung parting yun, ikaw ang dinadaanan. Because God's calling is single out. It's personal. Meron siyang gustong ipagawa sa inyo habang nakikinig ka ng mensahe. Kung magiging attentive ka lang at hindi ka palabas-labas, hindi ka nagsiselfon, hindi ka na ipagkwentuhan sa katabi. Kung makikinig ka lang, ang Diyos mangungusap siya sa iyo kung anong gusto niyang ipagawa sa buhay mo. Kaya minsan hindi mo nadidinig yung kausap mo, ang Panginoon, kasi may iba kang kausap. Kuha nyo? Pero kapag ang Diyos gusto niyo siyang kausapin, pag ang Diyos gusto mo siyang makaniig sa buhay mo, mangungusap sa iyo personally yan. Tapos sinabi mo, tinamaan ako personal ako. Oo, personal talaga ang Diyos. Bibigyan ko kayo ng example.
Sample. God's calling is being single out personal. Diyan sa Colossians, tingnan po ninyo, mga example natin. Naalala niyo po si Isaiah? Oh, Brad, kapangalan mo to ha. Sabi ng Bible. And Isaiah chapter 6 verse 4 to 6, and the post of the door moved at the voice of him that crieth, and the house was filled with smoke. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For mine have seen the King, the Lord of hosts. O, kita niyo po yung panawagan ng Panginoon sa kanya, yung pagkatawag ng Diyos sa kanya. And the flow of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongue from off the altar. Ano yung pong ginawa, mga kapatid? Si Isaiah pala, masama ang bibig. Pag sinabing unclean lips, hindi yun yung mabahong hininga. Hindi. Magaling siyang magmura. Masama siyang magsalita. At bakit ganun? Kasi yung kasama niyang mga tao ganun din. Naintindihan niyo po? Are you listening? Kaya siya magaling magmura kasi yung mga kasama niya ganun din. Pero ano sabi niya? Panginoon, hindi ako worthy. Masama bunganga ako, bumubuga ako ng apoy. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng seraphims. Ang seraphims po, kung di ako nagkakamali, ay 4 ang pakpak. May pakpak na 2 sa baba, may pakpak na 2 sa taas. Okay? At ano pong ginawa? Sabi niya, marami pala ang dila mo, marami pa lang magsalita, kumuha na nagbabagang uling. Sabi niya, nga, labas mo dila mo. Nilagyan ng apoy. Sabi niya, okay tayo, pamula ngayon, maganda na ang lalabas sa bibig mo. Pero sa New Testament, pag tinignan niyo po yan po'y simbolo ng salita ng Diyos. Pag ang salita ng Diyos, pininetrate ang dila at puso mo, ang lalabas dyan, hindi pagmumura, hindi galit, pagpapahinuhod. Kaya nga bunga ng Espiritu eh. Nakukuha niyo po, amen? Pero nagdadahilan si Isaiah. Sabi niya, ayaw ko Lord, kasi marumi ako. Hindi ako worthy. Magpipreach ako, tapos hindi ako worthy Lord. Sabi ng Panginoon, di sige, dilinisin natin. Kaya pag ang Diyos nanawagan sa iyo, at sasabihin mo, hindi ako Lord worthy. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, pagiging dapating kita. Di ba, ano sabi nyo, ang favorite verse ko, di ba, in 1 Timothy 1:12, for I thank Christ Jesus our Lord for He had enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Hindi ako able, Lord, pero sabi ng Diyos, gagawin kitang karapat-dapat. Kaya pag ang tao ang tumingin sa akin, hindi talaga ako worthy. Pero pag ang Diyos ang tumingin sa akin, sabi niya, hindi ka man worthy, pagiging worthyhin kita. Nakuha ninyo? Sabi niya, yung pastor na yan, hindi naman dapat nagpastor yan. Tama ka, bilang tao. Pero sabi ng Diyos, yung hindi karapat-dapat na yan, inilagay ko sa ministry. Ako ang naglagay dyan. At kung hindi niya kaya, bibigyan ko siya ng kakayanan. Nakuha nyo? Yun po si Isaiah. Sabi niya, Lord, unclean ang lips ko kasi ang mga tao ko, walang ginawa kundi magmura yung mga kasama ko, kaya kay palamura na rin. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, lilinisin ko ang lips mo. Okay? Next, sino pa po? Bukod kay Isaiah, nalala niyo po, mga kapatid, si Samuel? And the Lord came, He stood and called us at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, speak, for thy servant, hear it. Magtataka kayo, na-preach ko na po yan sa inyo. Si Eli nga, hindi niya madinig yung boses ng Panginoon eh. Magtataka ko kayo, nasa isang kwarto sila. Alam niyo naman po yan, papag. Hey, are you listening? May papag dito sa kabila, may papag dito sa kabila. Pareha sila, isang kwarto natutulog sila. Pero magtataka po kayo, ang nakadinig lang ng tinig ng Diyos, si Samuel lang. Bangon siya, sabi niya, Sir Eli, Prophet Eli, tinatawag niyo po ako? Sabi niya, hindi. Tulog siya uli. Paghiga niya, sabi niya, Samuel, pasok na. Tinatawag niyo, sabi niya, hindi. Anak, ano sabi ni Eli? Anak, na-detect ko.
na ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig po ako. Ayan, di ba? Here am I, for thou didst call me. Ayan, nangyari po. Sinurkat ko na lang po sa inyo. So ano po ang nangyari mga kapatid? God's calling is what? Single out. It's personal. Minsan, ikaw lang ang makakadinig. Isa pa. Tingnan niya. Exodus. And Moses said, Exodus 3:11, and Moses said unto God, who am I? Nagsalita na naman ang Panginoon kay Moses. Sabi niya, sino ako, Lord? That I should go unto Pharaoh, that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Sabi ng Panginoon, anong sagot niya? Sabihin mo sa kanila, I am that I am. And the word I am ay personal name ni Jesus Christ. So therefore, nung si Moses nakipag-usap sa Diyos, ang kausap niya si Jesus Christ. Tingnan niyo po sa Revelation yung salitang I am. Sabi niya, I am. Ayan, di ba? And God said, Moses, I am that I am. Sabihin mo, I am that I am. Pag tiningnan niyo po sa Revelation, yan, and I am Alpha and Omega, the beginning and the end, say the Lord, which is, and which was, and which is come, and the Almighty. Okay? Pangalan niya, I am. That is Jesus Christ. Nakikuha niyo po, amen? So God personally talked to Moses. Nalala niyo po si Paul sa Acts chapter 9? Nangusap siya. Hindi nga alam ng mga kasamahan niya na bigla na lang siyang nabulag. Sabi niya, anong nangyari? Sabi niya, may narinig akong boses. Sabi niya, Saul, Saul, why persecutest me? And sabi ni Saul diyan, who art thou, Lord? And sabi ng Panginoon, I am Jesus, whom thou persecutest. Sino pinersecute niya? Church. Ano sabi ni Jesus Christ? Pag pinersecute mo ang church, pag nilabanan mo ang church, ang kalaban mo si Jesus. You kick against the prick. Personal po ang panawagan ng Panginoon. Kaya po ang Diyos, habang kayo dyan ay nakaupo, habang kayo dyan ay nakikinig, kung makikinig lang kayo ng buong puso, magngungusap ang Diyos sa inyo kung anong gusto niya ipagawa sa inyo. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya pag kayo po'y binigyan ng ministry, mga kapatid, hindi lang si pastor ang naglagay dyan, pati ang Panginoon. You got the point? Kaya pagbutihin niyo po, ano man yan, basta pa sa pangalan ng Panginoon. Nag-aayos kayo ng bulaklak, nagtitrim kayo ng bulaklak, kayo'y tagabuhos lang ng tubig sa bulaklak, o kayo'y tagakanta, o kayo'y tagabit lang, o ano man trabaho ninyo, basta in the name of the Lord, that is ministry na binigay ng Panginoon sa inyo. Pagbutihin ninyo. Pag yay inalis sa inyo ng Diyos, sumpa yan. Okay? Amen? Mahalin natin. So, God's calling is very personal. So, inisa-isa na po natin yan. Number 2. Ang sabi po doon sa Colossians chapter 4, verse 17, and tell to Archippus, na ano sabi dyan? Take heed to the ministry. Ang sabi po sa iba ay, see to it. Sabi po dito ay, take heed. Then sabi na, be sure to carry out. So, pag tinignan natin the word take heed, it is a place, it is a word na ginagamit po ng ibig sabihin, it is endangered. Mag-ingat. Okay, the word take heed means look out for danger. Watch carefully. Yan ang ibig sabihin ng take heed. So God's calling, number 2, is always endangered. Na ano pong ibig sabihin natin? Nakikinig po ba kayo? Nang kayo po'y kinausap ng Diyos personally at nang may pinagawa ang Panginoon sa inyo, bantayan nyo po yan sapagkat yan lagi ay nasa endangered place. Darating po ang panahon na mayroon pong demonyo dyan, may mga ugaling demonyo dyan, may mga buhay na demonyo dyan, may mga Kristiyano dyan naghahatak sa inyo, itutulak kayo or hahataking kayo, aalisin kayo sa ministry, paghihinain kayo, pagkikwitin kayo. That's why what the Bible says, it's always endangered.
Ibig sabihin, lagi kayang nakasalalay, nakasalang sa alanganin yung ministry ninyo. Laging nanganganib po yung ministry ninyo. Bakit? Hindi naman po ang demonyo mananahimik. Are listening? Hindi naman po matutuwa ang demonyo kaya na ikaw ay naglilingkod. Sa palagay mo kaya tuwang-tuwa ang demonyo na tumutugtog kayo rito? Ha? Sa palagay nyo kaya tuwang-tuwa ang demonyo na kumakanta kayo rito? Sa palagay nyo kaya na tuwang-tuwa ang demonyo na nagtuturo kayo? Sa palagay nyo kaya tuwang-tuwa ang demonyo na kayo po ay nagmi-ministry dito? Sa palagay nyo kaya ang demonyo ay tuwang-tuwa na kayo dumadalo rito? Ang gusto niya, wag kayo nang dumalo rito. Are you listening? Gusto niya nasa bahay na lang kayo. Kaya nga maobserbahan ninyo, papunta pa lang kayo rito, sinisira ng espiritu ninyo para hindi nyo madinig ang panawagan ng Diyos sa buhay ninyo. Kaya kailangan tayo maging maingat. Why? Because our ministry, yung ating paglilingkod, may hahatak man dyan. Kaming mga pastor, laging sabihin ko sa inyo, kung mahina ang panga namin sa ministry. Kaya nga po, every month, 178 pastor quit in the ministry. Every month. Hindi nakakatuwa yun. Nakuha nyo? Lagi ko sinasabi sa inyo yung church, pag kayo inalisan ng pastor, sumpayan. Okay? So, God's calling, kung yan po ay personal, ano man yung ministry ninyo dyan na inyong ginagalawan dito, tiyak namang meron, ano? Tama? Sino bang walang ministry dito? Baka akala ninyo yung mga nagbibideo-video niya, ministry nyo yan. Nakuha ninyo? Are listening? Ministry yan. Yung kayo po'y nagpo-post ng magagandang encouragement sa Facebook, may nakalagay doon, salamat Panginoon sa bumabasa nito at sana po pagpalain nyo ang buhay niya simula po at pagkatapos na mabasa niya ang mensaheng ito. Ang gandang mensahe nun. Ministry yun. Ha? Ang pangit yung sana po ang bumabasa nito tamaan po ng kidlat. Hindi ho ministry yun. That's demonic. Okay? Now, so God's calling is always in danger. Kaya sabi ng Bible, take heed. Mapagbantay ka dapat. Baka kaibigan mo, baka kasama mo, baka kapwa mo kapatiran. Baka nanay mo, baka tatay mo, baka kapatid mo. Kaya sabi naman, sino man, kapwa mo pastor, take heed. Kasi pag ako na-open sa kapwa pastor, nahihina rin ako. Kasi expectation mo, iba eh. Pastor ka pa naman. Di ba? Anong sabi sa inyo? Pa-Bible ka pa? Nakakaya-kaya. Oh. Mas maganda pa nga maganda yung testimony na didinig sa atin eh. Na kapag may problema yung kapitbahay ninyo, ikaw ang tatakbuhan, sabi niya, di ba nagbabasa ka ng Bible? Di ba ang ganda nun? Kasi ayan, tingnan mo, yan, mga Kristiyano na yan, ayan, tingnan mo, nagmumurahan na naman, sisigawan na naman. Di ba kagagaling lang sa simbahan yan? Sus, makakahiya po sa Panginoon yun. Nakuha niyo? Kaya sabi ng Bible, your ministry, your personal calling, your everyday or ministry in our church, take heed. Sabi po ng Bible, Archipos, take heed. Bantayan mo. Para po yan nagdadrive. Di ba pag nagdadrive po kayo, anong nakalagay? Slippery when wet. Take heed. Nung una, hindi ko maintindihan yung pedsing. Ano ba pedsing? Alam niyo po sa Tagalog ano yung pedsing? Tawiran. Pedestrian crossing.
Oh, ngayon, ayan. Pag ikay nagbilis dyan, minsan, di ba, kayo pong mga nakapunta na sa abroad, pag may tumatawid ho sa Amerika, sa ibang bansa, kahit po sa Clark lang, punta kayo. Pag may tumatawid, hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng bip-bipan yun. Beep! Hindi pwede. Pedsing yun eh. Tayo dito wala. Natuto lang kasing mga mag-drive. Kaya kahit dumadaan ka na rin, tumatawid ka na doon sa tawiran, beep! Magigitla ka eh. Pedsing yan. Kaya minsan binubusan ko, hoy! Pedsing to! Sabi niya, ano ho yun? Ay, ngot. Sinabing pedsing, huwag ka mong banggain. Teritoryo ko to, tawiran ko tumatawid ako rito, misa lang akong tumawid dito, bip-bipan mo pa. Nako nyo? Yan po sinasabi. But take heed. Baka ikaw ay tumatawid, biglang may sumasagi sa'yo. Kinuha ko yung plaque na yan eh. Dito po sa may intersection yung paakyat papuntang, ano yung pinag-aralan mo dyan, Jay? School? TUP? Saka yung papunta ron, kaliwaan, mayroong bumanggang motor. Head on head silang dalawa. Kaya nga pag driver ka, di ba, kinakailangan lagi kang take heed. Ingat ka lagi. Kapag nagdadrive ka, tingnan mo baka biglang may tatawid, biglang may kakat na mga motor. Magmumotor kayo. Cut kayo ng cut. Kaya kailangan pag driver ka, kailangan palingalinga ka sa light at saka sa red, saka sa gitna. Kasi Oo. Take heed. Ganon din po sa ministry. Isang araw may kakat sa'yo. Di ba, ano sabi ng Biblia? Who did hinder you? Nalala niyo po yun sa Thessalonians? May humahadlang talaga. At minsan nga, hahadlang pa sa iyo, kapwa mananampalataya pa. Ang kauupinan mo minsan, hindi naman unbeliever eh. Minsan kapwa mo mananampalataya. Yung pa ang hahatak sa iyo para gumawa ka ng hindi tama sa harapan ng Panginoon. Yun pa ang magpapahina sa iyo. Di po ba? Kaya ano sabi ng Bible? Bantayan mo naman. Take it. Kasi at the end of the day, ikaw naman ang mananagot sa Panginoon, hindi naman sila eh. Ako, kung hihinto ako bilang pastor, hindi naman kayo mananagot eh, ako eh. Haharap tayo isang araw sa Panginoon, mabuti kung hindi kayo mamamatay. Paano nga, pag tayo hindi nagtapat sa Panginoon, mapapaaga talagang buhay natin. Yung tapat na nga, namamatay pa ng maaga, how much more yung hindi. Kanya? Now, so number 1 is what? God's calling is what? Personal yan. Number 2, God's calling is endangered. And lastly, ano sabi po? Basahin natin Colossians chapter 4, verse 17. Sa Bible naman yung pinag-aaralan natin. Amen po. Ano sabi ng Bible? Colossians, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received and what? And to the Lord, that thou fulfill it. Tama? Nandyan po ba? Ang sabi po sa ay, complete the work. Sabi ng iba ay, that ye may fulfill. Ang sabi ng iba ay, to carry out. So, kahit alin po, intindi natin yan. Sabi nga nung mga Spanish, intindi. Intindi? Amen? Ano sabi po? God's calling is not only personal, God's calling is not only personal but endangered. And lastly, mga kapatid, God's calling is always what? Filling it full. Yan ang ibig sabihin ng fulfill. Pastor, ang ibig sabihin ng salitang filling it full. Ganito. Balik tayo sa sasakyan. May mga sasakyan kayo, no? May iba sa inyo. Di ba mayroon kayo dong signal na kapag ang inyo pong seatbelt, pag ang inyo pong oil, pag ang inyong preno ay nag-i-error na or nababawasan na ng oil, o kaya, simple-simple mga nagmumotor, di ba pag kayo po ay
nagmumotor, naglalagay kayo ng gasolina, anong ginagawa nyo? Hindi mo kayo sakay ng sakay eh. Anong ginagawa nyo? Tinitingnan ninyo kung may gasolina pa kayo. Tinitingnan nyo kung may diesel pa kayo. Bakit? Ay, siya ka. Nung isang araw, pagpunta ko kay Pastor Pahardo, ang layo pa man din. Ilang kilometro yon? Sabi nito, pag ikaw nawalan ka ng gasolina rito o tumirik, bakit ako pagpunta ko rin, di ko napansin yung aking diesel, lumalabas na yung tangke na sa signal. Ko, pambihira. Nasa gitna na ako. Naku, balik ako, takbuli ako, balik. Balik ako rin sa may Walter. Doon may Shell. Buti nakita ko. Mga kapatid, kasi ang ministry hindi lamang po laging nagiging in danger. Darating ang panahon, mga kapatid, na hindi kayo lahat ng panahon malakas. Humihina kayo, nababawasan ang lakas nyo. Tama? Sabi ng Bible, babantayan ninyo na always feeling it full. Lagi ninyong i-pull. Fill. Yun ang ibig sabihin ng pull, fill. Fill it, pull. Kaya pag nangihina ka, magpakalakas ka. Nakuha nyo? Kung may bawas, di bili ka. Lagyan mo. Wala ka ng oil doon sa preno. Ay pag yan ay wala na, pagtapak mo, lusot. Aksidente abot mo. Punuin mo uli. Kaya nga kayo nagsisimba. Kaya nga kayo may ministry. Darating ang panahon na mahihina yan, mababawasan yan. Anong gagawin ninyo? Kayo po'y nakakaramdam ng panghihina. Nararamdaman nyo na uubos ng gasolina. Anong gagawin nyo? Itatakbo nyo na pa rin itatakbo? Pababayaan ninyo kayo nanghihina? No way! Kaya tayo nagsisimba. Huwag niyong papabayaan na yung buhay Kristiyano nanghihina. Fulfill it! Kasi po yan nangyayari po na sa pagkakataon na kayo mga musicians, tatama rin kayong tumugtog. Kayo mga choir, tatama rin kayong mag-choir. Kayo pong mga nagmi-ministry, tatama rin kayo. Yung dating excitement mawawala. Yung dating pagsisimba, manghihina. But what the Bible says, the more na nanghihina ka, the more na gawin mo para mapunuan ka uli. Inaubusan ka ng hanang laman, lalo mo pang sasadsarin. Nanghihina ka na nga, lalo mo pang sasadsarin yung panghihina mo. Ano mangyayari sa buhay po ninyo? Ay, at the end of the day, pag kayo nanghihina, talunan kayo. Bakit? Susceptible kayo sa mga negative. Ang Kristiyanong mahina, susceptible po yan sa mga negative. Pag nauubos yung inyong gasolina, susceptible kayo saan? Sa tirik. Titirik kayo isang araw. Ang sabi nyo, saka na lang ako magsisimba. Tirik. Saka na lang ako kakanta sa choir. Naditirik ka. Tanungin kita, sino ang hindi magiging masaya? Ako. Hindi na lang ako magpipreach. Tirik. Kaya akong palitan ng Diyos. Pero sayang naman kung ako ang gagamitin ng Panginoon. Darating ang panahon, titirik ko kayo. Nangihinaan tayo. Pinababayaan pa natin. Feeling it full. Nangihina na nga kayo. Sasama pa kayo doon sa kapwa nyo mahihina. Nakuha nyo? Di lalo kayo manghihina. Sumama kayo doon sa mga malalakas. Para pag tumirik kayo, bad ip naman ang gasolina mo dyan. Di ba may uso yun? Dito po, meron dyan eh. Anong tawag doon? Yung term na paparada dyan, pag tumunog na yan, pong! Sabi ko, alam ko na yun. Anong tawag nila? Paihi. Ang term nila rito, paihi. Yung mga truck ko dyan. Ay, tayo lang, di man tayo dinig doon, ano? Yung pong mga truck dyan nakaparada. Para lang ho sila may kinikita sa kumpanya nila dahil maliit ang sweldo. Ang ginagawa po nila doon, paihi. Kakausapin nila yung ibang mga jeep dyan. Sabihin, magkano ba ang diesel ngayon? Sabihin, 36 ang diesel. Sabihin sa iyo, kunin mo na lang ng 30. Ito yung layo, 6 pesos. Sige, ilang litro ba yan?
Ang term po nila doon, paihi. Oh. Hindi kahit paano, yung term nating paihi, nangihina ka na, wala ka ng diesel, di pasip-sip naman dyan. Para ako'y tumakbo rin. Nakuha nyo? Eh mahina na nga, sasama pa kayo sa mahina. Anong ipang-aabutin ninyo, ditiri kayo pare-pareho. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Fulfill. Nakuha nyo? And the word fulfill means what? Feeling it full. Binaliktad lang. Pag kayo nangihina, di magsimba. Kayo nangihina. Huwag niyo sabihin, karnal nga sila di ako rin. Alam mo nang mali yung kakarnalan Nakuha niyo po ba? Sila nga, wala rin alam mo na palang yung mali, bakit mo gagayahin? Fulfill! Nakuha niyo? Listening. Yun ang sinasabi niya kay Archipos. Bakit? Sapagkat si Archipos, kung makita niyo namatay ang martir. Di alam po kung pinugutan ng ulo yan o ano man. Martir po sila, may silang tatlo, si Apaya at saka sila martir po silang namatay. Ibig sabihin, may persecution do sa lugar nila. Ibig sabihin, may humahatak po sa kanila. Bakit? Hudyo po yan si Archipos. Ibig sabihin po niyan, iba po kasi yung religion ng Hudyo, Judaism. Iba po yung Christianity. So possible po niyan, ang sinasabi ng mga kasamahan nila, na pinipersecute sila, alam niyo naman po ang terminology sa Hudyo. Para po bang yan ay magkakamag-anak? Alala niyo, sino ba yung kasama ko? Kasi Pastor Pahardo pala, pumunta kami doon sa lugar ng Munting Ilog, sa Silang. Pagpasok namin pa lang doon sa barangay Munting Ilog, nagtanong na ho kami, saan po dito si Sergeant Mendoza? Alam na ho lahat. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung palang lahat ng mga nandoon sa kasada, kamag-anak, iisang pisa. Ganon din po ang Hudyo. Kung saan nakatira yung isang lugar, isang tatay nila, yung property na yun, pinamamana sa anak, sa mga kamag-anak. Possible po mga kapatid, na itong si Archipos, dahil yung iba, ang kanilang religion ay Judaism, siya lang po ang naging Christian, yung tatay niya at nanay niya. So possible, pinipersecute sila, nagkakagulo sila, nag-aaway sila doon sa lugar because of Christianity. So nahihirapan sila. Manghihina tayo. Makakaranas tayo niya, sabi ni Archipos. Bantayan mo ang sarili mo. Sapagkat nung tinawag ka ng Panginoon, ikaw ang tinawag ng Diyos, hindi yung asawa mo. May kanya-kanya kayong panawagan. Iba ang panawagan ng misis mo. Iba ang panawagan ng tatay mo. Iba ang ministry ninyo. Tama? Iba kayo ng ministry nung tinawag kayo. Tingnan nyo, may panahon yung anak nyo, choir dito, kayo naman iba ang ministry dito sa church. Tama po ba? Hindi naman pare-parehas Bakit? Hindi naman pare-parehas ang panawagan ng Diyos sa buhay ninyo. Ngayon, ano sinasabi ng Bible? Darating ang panahon niya na kayo, magkakaroon ng panghihina, magkakaroon ng kabigatan, Archipos. Ipe-persecute kayo ng mga kamag-anak nyo dyan. Kailangan mong trabahuhin yan. Punuin mo yung sarili mo. Bakit? Sapagkat mahihirapan ka isang araw. You got the point? Amen? Because God's calling is personal. God's calling sometimes is being endangered. Mag-aalinlangan tayo kung kayo maglilingkod pa, kayo ba'y magpapatuloy pa, kayo ba'y sisimba pa, kayo ba'y kakanta pa, kayo ba'y magmi-minister pa. Magtatanong yan, darating yan. Pero tandaan niyo po mga kapatid, kaya ano sabi po ni James chapter 1 verse 2 and 3, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Temptations ay hindi po yan yung sinasabing temptation sa labas. Hindi, pag sinabing temptation means testing. Kaya mapalad po ang Kristiyano na kayo'y nagsimula, pero kayo rin ay makakatapos. May mga Kristiyanong magaling lang sa una. Intindihan niyo ako? May mga Kristiyanong gagaling lang sa una, pasikat lang sa una. Pero habang tumatagal, lumalabas na ang tunay. Hindi ganun ang totoong Kristiyano. Talagang dadaan tayo sa pagsubok pare-pareho. Susubukin ako. Yung relasyon ko sa inyo susubukin. Yung relasyon nyo sa akin susubukin. Yung relasyon nyo sa isa't isa susubukin.
Parallel yan. Minsan, relasyon nyo sa Panginoon, susubukin yan. Mangyayari yan. It's being endangered. But the challenge is, tatapusin niyo po ba yung takbuhin na nilagay ng Panginoon sa inyo? Ano pong sabi sa Acts? And I close, sabi ni Paul, but none of these things, tingnan mo yan, Brad, sabi ng Bible, mali na ako mo, but none of these things, ano sabi niya? But none of these things move me. Andiyan kayo? Meron talagang gagalaw sa inyo dyan eh. Para kayong tinanim na puno. May bagyo. May lindol. May tao. May mga animal dyan nagyayanig sa'yo. Nakuha nyo? Pero sabi ng Bible, but none of these things move me. Neither count I myself there unto myself. Kapag ang tinignan nyo yung sarili ninyo, talagang magkikwit kayo. Mawawala kayo. Oh. So that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Ano sabi ni Paul? Kahit nga kamatayan eh, hindi nakapagpaglaw sa akin sa paglilingkod. Kaya ano sabi niya doon, yung brad ng huli? Sabi niya, now, I'm ready to be offered and my departure is at hand. Ano sabi niya? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Sino kaya sa inyo rito ang mananatiling hanggang sa kamatayan ninyo? Mananatili kayo rito. Pag namatay kayo, dito pa rin kayo ibuburol sa simbahan na to. Sino kaya sa inyo? Pero kailangan nating ipulpil pare-pareho ang ating misyon. Pare-parehas tayong tao. Inilagay ng Panginoon. Magrespetuhan tayo. Magmahalan tayo sa isa't isa. Yun ang kalooban ng Panginoon. Ngayon, kung di mo naunawaan yan, hindi ko na yan pananagutan. Kung di mo matanggap yan, managot ka sa Panginoon. Pero sabihin ko sa iyo, I've been 26 years as a pastor. Alam ko yung sinasabi ko sa inyo. At alam ko yung tinatayong ko. Kahit saan kayo pumunta, may problema. It's a matter kung paano nyo harapin ang problema ng buhay. Gareth? Sana ma-realize po natin yan. Sana masabi natin, but none of these things move me. Stay. Fulfill. Because sometimes it's being endangered. But always remember, God is calling you personally. Shall we all stand? Salamat po, Panginoon.